Hi guys! Welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang dito, ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung ngayong araw ka na kailangan ng pera is pwede mong i-consider ang pag-apply dyan sa mga online loan application sa description box at sa my comment section. So bago tayo mag-start is pwede ka din sumali sa my GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos. Make sure lang na lagi kang updated sa aking Facebook page at YouTube at i-PM mo na din ako sa may Facebook page ko para maisali na kita. So ayun, umpisa na natin. So for today's video nga is may i-review na naman tayong panibagong loan application at tingnan natin kung makakatulong ba ito sa inyo sa oras ng pangangailangan nyo. So sasabihin ko dito lahat ng details kung buo nyo bang makukuha, kung gaano katagal yung pagbabayad. Syempre yung step-by-step process para makita nyo din kung ano yung mga personal information na i-share nyo dito. So make sure na panoorin nyo muna to hanggang dulo. At huwag kayong mag-i-install agad dahil sa mga magagandang ipapakita nila. So dito ay buo mo daw makukuha ang ilo-loan mo. So tingnan natin kung buo talaga. At walang mababawas. At pwedeng makapag-loan ng 1,000 up to 25,000 pesos. So subukan na natin. So itong loan application na to ay ang Pita Cash. So yung requirement dito is 1 valid ID, employed, 21 years old up to 70 years old, at nakatira sa Pilipinas. So ito din ay may 4.1 na rating sa my Play Store. At na-download ko na nga, so para makapag-register ay ilagay natin ang phone number. And ayun, continue. So ayan, maglalagay lang dito ng code. And next, eto na yung pinaka-homepage niya. So, okay, yung kanyang homepage, very minimal lang din yung nakalagay. So, ayan, nakalagay dito is I want to get and then loan term. So, up to 30 days. So, ayan, kiklik ko na agad tong take a loan. So, dito sa may loan term ay may pamimilian ka na 15, 20, 25 at 30 days. So, okay na din kasi yung iba is 7 days ang pinakamabilis. So, dito is 15 days naman. So, sige, pagpatuloy natin. So, to apply for the first loan, you should fill in your details. So, dito 10 minutes once and for all future loans. So, dito kailangan nila ng ID information, personal info, reference, and work information. So, good thing naman dito is nakalagay na yung mga hahanapin nila. Sa ID, ayan, yung example is UMID, ID, PRC, driver's license, passport. Sa personal information naman is name, date of birth, marital status, address, email. At sa reference naman, ayan, pwedeng relatives, friends, colleagues, and sa work information, kailangan syempre ng source of income, company name, ID, business permit for owners. So, ayan, let's go na. So, ayan, ito yung pinaka-umpisa, probability of loan approval. Okay, meron ditong percentage, kung ilang percent yung chance mo na ma-aprobahan sila. At may nakalagay din na percent sa kada sasagutan mo. Sige nga, tingnan natin kung makakailan akong percent. So, sa may una is first name, middle name. So, syempre, masasagutan ko yan. Next, last name, gender, date of birth, and email, marital status, children, at education level. So, pag nasagutan na to, continue na. So, may 18% na ako agad. Next is yung ID type na. So, you can submit 1 or more IDs. Okay? So, pwedeng dagdagan pa yung ID. At kada additional is 7%. So, ito yung mga ID, UMID, TIN, SSS, PRC, passport, driver's license, postal, PhilHealth, PhilSys, at voter's ID. So, pagka nakapili ka na is ilagay mo lang yung ID number, saka picturean mo yung ID. So, nasa sa'yo naman kung dadagdagan mo pa, pero ako ay isa lang muna. So, continue. Ayan, nasa step 3 na tayo. Mukhang mabilis talaga yung kanilang process or yung mga sasagutan. So, dito is region, province, city or municipality, barangay, detailed address. So, ayan, lalagay lang natin lahat yan. Tapos, detailed address, address type. Is your permanent address is the same as your residential? Yes lang natin to. So, continue. So, meron na akong 43%. So, next is contact references naman. Ayan, full name, lagay mo, number nila, saka relationship. So, ang kailangan nila is 1, 2, oy. Dalawa lang yung kailangan nila na contact references. Pero, pagka nag-add ka is additional 4%. So, tingnan natin kung ako ay maaaprobahan pagka kahit hindi ko dagdagan yung contact
references. So, i-continue ko na to. At last step na ako. So, meron na akong 53%. So, main source of income. So, dito pwedeng business owner, informal business, employed, unemployed, at self-employed. And next question, do you have additional sources of income? So, kung meron pa kayong ibang pinagkakakitaan, then pwede nyong i-tick itong box na to. Pwedeng support from parents or spouse, rent, interest on deposits, pension, scholarship allowance, at other irregular earnings. At after nun, ilagay mo lang dito yung monthly household income nyo. Ayan. So, lagay nyo na dyan, household monthly income, and i-click lang din yung box dito sa may ibaba. So, meron pa pala dito, company address, company phone number. Ayan, main source of income. Ayan, so pwedeng, ayan, mamili na lang kayo dyan. At yung job title nyo, ilagay nyo din. Gano'ng katagal na kayong nagtatrabaho dyan. Tapos, kailan yung first payday nyo. At yung monthly income nyo. Next is proof of employment. So, dito is mamimili ka lang din. And click finish na. So, next naman na tinanong nila is yung loan purpose. So, dito, mamimili ka lang din. At, ayan, pwedeng repayment, bills, tuition, goods, recreation, repair, business, medical, and other. So, pag nakapili ka na is describe your purpose in a few words, please. So, ayan, describe mo pa daw na kahit na ilang words lang. At tatanungin ka nila kung meron ka pang outstanding loan. So, syempre, i-know lang natin to. At disbursement channel na. So, dito, bank account. So, ayan, add bank account. So, important details for smooth loan disbursement. Double check yung account number, bank account number, ATM card. Okay, so, dito, bank lang ang kailangan. Okay, so, dito is kung wala kang GCash, or, I mean, kung GCash lang ang meron ka at wala kang bank is, hindi ka makakapag-loan dito. So, eto, pwede kang mamili dyan sa bank na nakalagay dyan. And next naman is selfie na. Yan, magpipicture ka lang dito. So, after nun is, ayan na, yung loan details na. Yan. So, dito, you apply for 1,000 ang inilagay ko dito. Pero may pamimilian sila na up to 25,000 nga. At dito naman sa may loan terms is pwede ng up to 30 days. Pero, dito sa may details naman ng loan, yung amount na marireceive is 1,000 pa din talaga. So, okay, walang mababawas, legit. Pero yung total amount due, nakalagay kasi dito is 0% interest sa may unang loan. So, kaya siguro naka-cross out ito. So, dapat ang babayaran is 2,224. Pero, magiging 1,711 na lang sa 30 days to. Pero, try natin kung bababaan natin yung days, kung magkano na lang ang madadagdag. So, dito is, sige, 15 days ang pipiliin ko. At eto na. Yung amount na marireceive, 1,000 pa din. At yung babayaran ko is 1,381. At nakalagay din dito sa ibaba yung date ng pagbabayad mo. So, dito, mas okay na din to kaysa sa may ibang mga loan application dahil buo mo namang matatanggap. Ang medyo ayoko lang dito is mataas masyado yung nadagdag sa may 1,000 pesos. So, 381. So, what more pagka nagpatuloy kang mag-loan dito, pagka nag-reloan ka. Kaya talagang basahin nyo or tingnan nyo lahat ng loan details bago kayo mag-agree. So, kung ako, nangangailangan naman ako for emergency purposes, kailangan ng pera, may bibilhin, kailangan bayaran. So, pwede ko din i-consider tong si Pita Cash. Pero kung ako naman sa inyo is, kung medyo nalalakihan kayo dito sa may pagbabayad nyo, mas okay namang hiram na lang kayo sa mga kaibigan or sa may family nyo. So, wala pang madadagdag. Pero syempre, make sure na kayo ay good borrower. Make sure na magbabayad kayo on or before yung due date na sinabi nyo kung kailan kayo magbabayad para hindi din kayo magkaproblema ng pag-uutangan mo. So, for emergency purposes, pwede nyong i-consider tong si Pita Cash. Pero pagka nag-reloan kayo, I suggest na basahin nyo muna talaga lahat ng details ng loan nyo bago kayo mag-proceed. Dahil malaki na to pagka nag-reloan kayo. So, ayun, okay naman. Mabilis din naman ang process. At yung isa pang ayoko dito is bank lang ang kailangan. Pag wala kang GCash is hindi ka makakapag-loan. At kung nangaharas ba to pagka hindi ka nakapagbayad, well, nag-search naman ako. Wala naman ako nakita na nangaharas itong Pita Cash na to. Pero syempre, para hindi kayo maharas is dapat magbayad na din kayo ng
date kung kailan yung pinili nyo para walang problema at hindi ma-contact yung mga contact references na inilagay nyo. So, ayan lang. Pagka nakapag-loan kayo, bayaran nyo kung ano yung naiutang nyo. At huwag kayong mag-loan ng panibago para lang maipambayad sa may dating loan nyo. So, mas okay na humiram na lang kayo sa may mga malalapit nyong kaibigan at mga close na kapamilya. So, ayan lang. Thank you for watching!